Hinihintay pa po ng DOTC ang pahayag ng dalawang pribadong individual sa investigasyon tungkol sa umano'y tangkang pangikil ng ilang nilang opisyal sa kumpanyang Inecon. Sa ulat ng pahayagang The Philippine Star, kinumpirma ni Joseph Yusek, ang board chairman at CEO ng Inecon, sa kanyang affidavit na hiningan daw sila ng isang nagngangalang Wilson De Vera ng $30 million o katumbas ng 1.29 billion pesos para mapiling supplier ng tram vehicles ng MRT. Kinonsulta pa raw ni De Vera si MRT General Manager Al Vitangcol III ukol dito. Umabot pa sa puntong bumaba ang alok ng hanggang $2.5 million. Nakipagpulong din ang Inecon kay Vitangcol pero tinanggihan ng kumpanyang alok sa kanilang joint venture. Ayon din daw sa Czech ambassador na siya Josef Richter, sumama raw ang loob ni Vitangcol at isang Manolo Maralit. Ayon kay DOTC Secretary Jun Abaya, hinihintay din nila ang mga payag ng isang Pepe Rodriguez na nadadawit din sa kontrobersya. Wala pang payag si Vitangcol tungkol sa affidavit. Patuloy din sinisikap ng GMA News na makuna ng payag si Richter at Inecon. Since ang inimbestiga na lang are private individuals, not people inside MRT3, so he's going back to office, hindi na maapektuhan yung investigation.